piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Welcome po patuloy sa ating pakikinig at panunood at siyempre importante yung ating pong seryosong pagnaisin na lumago mula sa salita ng Diyos. Ito po araw-araw sa atin na hinatid ng Panginoon, kaya ito rin po yung ating nagiging devotion at pagninilay-nilay at higit sa lahat yung ating pong paglago sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? So tayo po yung manalangin saglit. Panginoon, basbasa mo po kami aming Diyos sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu na kami po habang nakikinig ay kami po, Panginoon, ay magkakaroon ng bukas na isip at puso para maintindihan namin at mailagay namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ating mo pag-aaral ngayon na binigay ng Panginoon ay nandito po sa Proverbs chapter 4 verse 3. Ang sabi po doon, keep guard of your heart because out of it is the issues of life. The word keep guard is bantayan, no? Bantayan mo ang iyong puso sapagkat ang puso ang siyang pinaka mandaraya sa lahat ng parts ng ating katawan kasi nandito yung ating emotion na kapag hindi natin nabantayan, okay, ay tayo po ay madali pong masaktan, madali po tayong mag-emote kasi po yan po ay ginagamit ng kaaway para madaya po tayo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nilagay rin niya rin sa ating puso ang pananampalataya para ma-overcome natin yung tinatawag na weakness ng tao na madaling masaktan, laging nagtatampo, o laging na-offend, hanggang sa natitisod pa, nababackslide pa. Yung sinasabi na nanlalamig na kasi ang inyong pagmamahal sa akin, sabi ng Panginoon. At yun ay ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya sabi niya rito, bantayan niyo yung puso, keep guard of your heart because out of it is the issues of life. Ano bang issue ng buhay mo? Ano bang issue ng buhay ng bawat isa sa atin? Ano bang issue ng buhay ng bansa natin? Di ba? Pag sabihin niya, yung ba yung nasa labas, pinasok mo sa puso mo. Okay? At bantayan yan kasi nga baka yung laman ng puso ay kung ano na lang yung nangyayari sa labas. Alam niyo po, itong taon na to, mga magulang, mga kapatid, mga kababayan, ang ating pong tema in Battle Cry for this 2025 ay to become watchful, no? Tayo ay watchmen and watchwomen of God na kung saan ay tinitingnan natin yung mga nangyayari na, yung mga signs of the times, di ba? Na kung saan maipaghanda natin ang ating sarili. Pero hindi lang panlabas pala, pati palalaman ng puso. Kasi para yung puso daw po natin ay hindi mapuno ng issue, yung mga basura. Okay, karamihan namang issue po sa buhay ng mga tao sa labas ng atin. Ano yan? Pangangailangan, ano pa, mga problema sa buhay, paninira sa buhay, ano pa, kung ano-anong mga issue sa mga politics, kung ano-anong mga issue sa mga entertainment and everything. Kaya nauso yung mga entertainment industry, mga artista, mga mga pelikula, na minsan at hindi lang minsan, talagang naapektuhan po tayo. Na nasasabi natin, buti pa yung nangyayari sa labas, di ba? Buti pa sa nangyayari sa ibang bansa. There are sometimes, yun ang nagiging para ikaninalungkot ng buhay natin. Kasi yung issue lang sa labas, pero sabi ng Panginoon, yung puso bantayan. Kasi baka mamaya nakikita natin na hindi kalooban ng Diyos na ipapasok natin sa puso natin. Okay? Kaya nga si Jesus nagturo, sabi niya, sa mata pa lang, kung nagkakasala ka na, di ba, bunutin mo, mabuti mo pumunta ka sa langit na bulag, kaysa nandito ka katitingin ng issues of life. At alam naman natin, ba't kaya pinapag-iingat? Kasi issues of life, yun yung pinapakita naman ni Satanas, puro paninira, puro discouragement, puro mga bad news. Kaya usong-uso ngayon sa larangan ng Panginoon sa buong mundo, puro mga bad news. No, kaya marami tuloy ang nadidepress, marami tuloy nagkakaroon ng problema sa mental health para bagang wala na bang pag-asa?
wala na bang pagbabago? O, di ba? Lagi natin, noong pa natin narinig yan, pagbabago, pagbabago. Hindi man nagbabago, di ba? Minsan, napapagod na nga lang tayo at marami nang nadidismaya. In terms sa politics, hindi na ako boboto. Ayoko na magparehistro, wala naman nangyayari. Para bagang sumuko na nga kasi laging nangyayari sa labas. Pero sabi ng Panginoon, sa kanyang salita, kaya ito na ang panahon na makapakinig ka ng salita at kung nakikinig ka na, pag binubulay mo, issue yun sa labas na naipapasok sa puso. Kaya nangyari, kung napasok sa puso, nadi-discourage na. Nawalan ng pag-asa. Nawawalan na ng pangarap. Nawawalan na ng sikap. Okay? At nawawalan na ng gana talaga. No? At marami dyan, nakikita natin, nababalitaan natin in terms of the worst, ay talaga nagkakaroon pa ng pagpapakamatay. At hindi lang sa physical, talagang iba ay nagpapakamatay in terms of their faith na na-discourage na, no? So, kaya sabi na pa, ingatan nyo ang puso nyo. Alam niyo po bakit? Kasi ang Diyos ay tumitingin sa laman ng puso po natin. After marinig natin, after maunawaan natin, ma-evaluate, ma-realize, malalaman mo yung tama at mali, okay? Ilalagay mo yung tama, which is ang kalooban ng Diyos, sabi sa Biblia, itapon mo yung mali. Yan. So, katulad ngayon, kung ano yung naririnig mo na nagiging ikakaayos ng buhay, ikakatama ng buhay mo, no? Pulutin mo yun kasi magiging blessing mo yun sa'yo eh. Di ba? Ano itatapon mo? Parang lagi ako nag-worry, lagi na lang ako tumitingin sa iba. Sana all, buti pa sila. Paano naman kami? Paano ako? O, di ba? So, nabubuhay na lang ang mga tao at minsan apektado tayo. Ako po, naapektuhan din na buti pa sila. No? Pero sabi nga ni Lord, iba ka kasi ikaw ay anak ng Diyos. Pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, ang Diyos ay nagpapala higit pa sa pangangailangan mo. Hindi ka magiging maligay sa pagkukumpara. Hindi ka magiging maligay sa panggagaya kung sino man. No? Ang nais ng Diyos ay kung ano ang nais ng Lord na i-bless sa'yo, na ikabubuti mo more than you ask and more than you think, yun ang mangyayari sa buhay mo. Kasi magiging patotoo mo yun. Yun yung magiging powerful testimony at mapapaya ang demonyo, mapapaya ang mga naguhusga sa iyo, mga tao, nasasabihin kang walang pag-asa ka na, di ba? Wala nang pagbabago sa buhay mo, magugulat sila. Kasi nung simula mong ang puso mo ay naisuko sa Diyos at napabantayan mo at nabantayan mo, ay hindi na makakapasok lahat ng uri ng panluloko ng kaaway, no? Kasi ang trabaho ni Satanas, di ba? Lies, he's a father of lies. Lahat ng panlilinlang, lahat ng pandaraya, yung mga scam and budol na yan, di ba? Ano pa, talagang pagsisinungaling yan ay galing sa demonyo. Pero pagkagaling sa Diyos, alam mo naman, pagkagaling sa Diyos, di ba? Yan ay lahat sa ikabubuti mo. Ikabubuti ng pamilya mo, ikabubuti ng bansa, ikabubuti ng the world to live, di ba? Yun yun. Kaya nga, kung ang pananampalataya na nailagay mo sa puso mo, sabi ng Diyos, ay ihayag mo para yung iba at marami pang iba na hindi pa nakakaalam ito, ay malaman na nila kasi ito lang ang solusyon para hindi ka mahirapan sa buhay. Babantayan mo ang puso mo. Wala saan ito ay tanggapin mo, punuin mo ang puso mo ng salita ng Diyos. Amen. So hindi ka na mapupuno ng issue. Mapupuno ka na ng hope. Mapupuno ka na ng faith. Mapupuno ka na ng joy. Di ba? So sarap mabuhay po pag nasa Diyos. Mga kababayan, mga kapatid. No, this is not about our religion na kinagisnan, but this is about Jesus Christ in our life. No, binigyan sa atin salvation, binigyan natin sa atin forgiveness, at binigyan na tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At ang sabi niya, sino man na kay Kristo, isa ng bago ng nilalang, wala nang dati, siya'y bago na. So sabi ng Lord, bantayan mo na yan. Kaya pala, sabi ng Lord, lagi kayo manalangin kasi nababantayan niyo ang inyong mga sarili. Okay, lagi kayo magbasa ng Biblia. Simple lang naman, hindi ko mahirap manalangin at magbasa ng Biblia. Alright? Ilagay mo lang sa puso mo, naku, lagi kang masasabi. Now, paano mo to i-apply? How to guard your heart? Kasi sabi ng Biblia, bantayan ng puso. Sa Ephesians chapter 3 verse 17, sa New Living Translation, meron po sinasabi rito then Christ will make His home in your heart as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Okay, o humayin natin sa ating pong nalalapit na pagkatapos. Pag tinagalog mo ito, ang sabi niya, para mabantayan mo ang puso mo, okay, papasukin mo si Jesus sa puso mo. Yan yung receipt.
Panginoon, tinatanggap kita bilang tunay kong Panginoon tagapagligtas. So, magiging tahanan ng puso mo ng Diyos. Di ba, sabi sa Biblia, did you know that you are the temple of the Holy Spirit? Oh, di ba? So, lahat ng mga kubub-kub dyan, naglagay ng basura sa puso mo, galit po, sama ng loob, ano pa, mga inggit, mga pagkukumpara, walang kuntintuhan, walang kaligayahan, mga basura yun eh. Di ba? Malilinis yun. Kasi yung pagtanggap mo sa Panginoon Kristo, kasama yung paglilinis sa ating mga mantsa ng kasalanan sa kanyang pagdaloy ng kanyang banal na dugo. So una yun, para mabantayan mo puso mo, hindi ka maagaw ng dyablo, hindi ka maagaw ng mundo, hindi ka maagaw ng mga problema at malayo sa Diyos, kundi lalo ka mapalapit sa Diyos, gawin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo. Papasok siya sa puso mo, i-welcome mo siya. Pangalawa, as you trust in Him, pagtiwalaan mo siya. Kasi po, ang resulta ng pananampalataya ay pagtitiwala. Okay? So, sa puso mo may faith, lahat ng gagawin may pagtiwala mo, trabaho, pag-aaral, ministeryo, ginagawa mo sa Panginoon. Ipagtiwala mo. Sabi ng Diyos, ang titiwala sa Kanya hindi mapapahiya. And then sabi niya, your roots will grow down, lalago ka. So, para maingatan mo ang puso mo, papasukin mo si Jesus, magtiwala ka sa Kanya, lumago ka sa Kanya, sa pagkakilala sa Kanya. At ang sabi niya, into God's love, ano yan? Mapagmahal na puso, and keep you strong at lagi kang magpalakas. Yan po sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 17. Paano babantayan ng puso? Papasukin si Jesus, magtiwala sa Kanya, lumago sa pananampalataya, magmahal, ibig sabihin pati kaaway mahalin natin, lahat ng ginagawa natin ay minamahal natin, and then last, lagi po tayo magpapalakas sa Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos na buhay, na kung saan patuloy nag-iingat sa ating puso, at ingatan po natin ang mga puso na nakasurrender sa Panginoon o nakasuko sa Kanya. Amen. So tayo po yung manalangin, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, aming Ama, maraming po salamat sapagkat tinuturuan mo kami, tinutulungan, nabantayan ang aming mga puso para hindi ito, Lord, maagaw ng mundo o maagaw ni Satanas, o maagaw ng mga problema sa buhay na puro na lang issue. Kundi, Lord, yung puso namin ay laging nasa iyo. Ikaw lagi ang hahanapin sa pananalangin. Ikaw ang laging tatanungin sa aming pagbabasa sa Biblia para malaman namin ang sagot. At binigay mo na to, Lord, 2,000 years ago. Jesus is the answer of all our needs here on earth, even in heaven. Kaya Lord, tulungan mo kami na laging ma-welcome ka sa puso namin, magtiwala kami sa iyo, magpapalago kami sa iyo, at patuloy ka naming mamahalin ka namin at ang aming mga kapwa, at lagi kami magpapalakas sa iyo. Salamat, Lord. Kami po, O Diyos, ay patuloy mo, Panginoon, pagpalain. Ganun din, Lord, yung aming mga kababayan, mga kapatid na nasa ospital, may nasa baling karamdaman, Lord, nagre-request sila, Lord, ng healing. Nanghihina mo sila, Lord, palakasin mo, pagalingin mo po, Lord. You are the God of miracles. And by this time, Lord, yung puso nila, Panginoon, ay sa iyo na, nakasukot, nakaalay. Kaya ito, Lord, ay patuloy, Panginoon, na mababantayan na. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming bayan at ang aming mga kababayan. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Bukas po uli, araw-araw pagpapala.